Isang tulog na lang po at matutunghayan na natin ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa House Justice Committee. Sumipot naman kaya si Sara Duterte? Sa bagay, kung di siya sisipot, tingin ko mapapatuloy pa rin yung hearing kahit na wala siya. Kasi yan po yung presentation ng mga evidences at ng mga witnesses. At ina-assure po ng House na hindi po mini trial yan. Yan po ay pagkalkal o pagkonfirma kung meron probable cause para ma-impeach si Sara Duterte. So kahit na ano pang pagtatakip ng kampo ni Sara Duterte na ito daw ay unconstitutional, kasi may mini trial daw, wala naman daw yan sa House, dahil ang trial ay nasa Senado, siyempre lahat ng paraan gagawin ni Sara Duterte, wag lang matuloy yung April 14. Unang araw pa lang po yun, no? Dahil meron pang ibang araw na naka-schedule para sa paglabas at pagkalkal ng ibang mga akusasyon laban kay Sara Duterte. Wala na po talagang choice si Sara kundi ang humarap sa kanyang impeachment. At oo nga pala, bago po tayo magpatuloy, meron pong isang good news na ipinaalam si President Bongbong Marcos sa atin. Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. Meron po akong ibabalita sa inyo. Simula Martes, Abril na ang 14, may malaking rollback sa presyo ng langis. Mahigit 20 piso ang ibababa sa diesel. Ang gasolina naman may bawas na 4 pesos 43 centavos kada litro. Kerosene, 8 pesos 50 centavos kada litro ang ibababa. Hindi pa ito sapat. Kaya tuloy-tuloy naman ang ginagawa ng inyong pamahalaan para maibsan ang epekto nito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin napababa ang gasto sa biyahe, sa pagkain at sa kabuuang pamumuhay ng ating mga kababayan. Ayan, I'm sure, babatikusin na naman ng mga DDS yan. Sa bagay, damn if you do, damn if you don't naman na si President Bongbong Marcos eh. Sasabihin nila walang ginagawa. Tapos pag may ginagawa, wala pa rin ginagawa. Ano ba yan? So pabayaan na po natin ang mga DDS. Alam niyo kung bakit? Kasi sa panahong na to, mula nung nagpakalat sila ng fake news na patay na raw si President Bongbong Marcos, kasi siya daw ay may stage 4 na cancer, kasi nung nagpakita daw siya sa araw ng kagitingan, yun daw ay puro peke. Diyan po makikita natin kung gaano kalusaw ang mga utak ng mga DDS. Sa panahon nga na to nakakahiya pong matawag kang DDS. Kasi mula kay Sara Duterte, sa mga alipores niya, sa mga kakampi niya, sa mga vloggers niya, sa mga supporters niya, puro po fake news ang naririnig natin. At itong huling-huling fake news na to, tungkol sa kalusugan ni President Bongbong Marcos, ang the height of kasinungalingan ng mga DDS. And yet, kahit na nabuko na sila, hinahanapan pa rin nila ng butas. Kesyo luma na daw yung video sa araw ng kagitingan. May nagsabi pa, bakit kasi hindi daw sa Luneta ganapin? Bakit daw sa malayong lugar pa? Ang dahilan daw, para mas madaling makapagpalabas ng fake na video or ng mga lumang video. Kita niyo yung mga utak ng mga DDS? Nakakahiya na po talaga kayo. At dito sa mga supporters nyo, naniniwala pa rin kayo sa mga fake news ng mga kakampi ninyo, ng mga ka-DDS ninyo? So, welcome news po yung sinabi ng gobyerno na hahabulin na daw ang mga nagpapakalat ng fake news. Sa bagay, matagal na dapat ito Hindi ba nung panahon pa, nung fake polvoron video, sinabi na nila na hahabulin daw yung mga nagpakalat ng fake polvoron video na yon? May narinig ba tayong nakasuhan? Well, siguro hindi ko lang alam. Correct me if I'm wrong. Meron po ba? Kaya nga lumakas ang loob ng mga DDS ito Tapos alam nyo, meron pang DDS na nagsabing, ano to, martial law na? Parang pinalalabas na naman yung Freedom of Speech Act na yan. Alam niyo na siguro kung sino yan, yung tatakbo daw senador sa 2028. Hindi po absolute ang pagiging chismoso. Yung pagpapakalat ng maling balita, may hangganan po yan. Alam po natin yan at alam niyo yan kasi kayo mga abogado kayo. And yet, binabaluktot ninyo ang batas. Kaya nga alam nyo, nakakatakot pong maging abogado sa mga panahong to. Ilan lang kaya ang mapupunta sa langit ng mga abogado? Dahil marami po dyan, mga sinungaling. Ang mali, gagawing tama. Ang tama, gagawing mali. Kahit na alam na nila. Kasi I'm sure alam nila na mali yung kanilang pinaglalaban, pero pagpipilitan pa nila na tama yun. Kawawa kayong mga nilalang. Pinagtatawanan na kayo mga DDS. Nakita ninyo? Halos buong Pilipinas. Siyempre, maliban sa mga DDS,
kinokondena kayo at pinagtatawanan kayo dahil sa nabuko yung fake news ninyo, and yet nabuko na, pero lumulusot pa rin kayo. Tulad itong vlogger na to. Abay, sumisikat po ito. Mukhang aagawin ang corona mula kay Maharlika. Ang pangalan niya si Eloy Bugris, no? Nakita niyo yung bunganga nito? Talagang ewan ko na lang, ha? Hindi ka natatakot sa pagpapakalat mo ng fake news. Hindi man dito sa buhay na to. Pero pag ikaw humarap na sa Panginoon Diyos, anong sasabihin mo? People commits mistake? Dahil ito po nung hinahanap niya si President Bongbong Marcos. Prince kayo ngayon! BBM! Kung buhay ka, magparamdam ka. Kasi sabi sa mga spirito blaglas, taisi ka na. Di puta mo na ng spekulasyon bilat sing iloy. Hindi malang sa nagalakas sa loob, papatawag ang lahat ng mga press conference. Ang mga CNN, BBC. Bakit wala? Puro sila tanan mga kagaguhan bilat sing iloy. Nag-upo-upo sila tungkol mo may kakutsarito sulis daw. Meron sila mga conference kasama ang mga vice mayor. Nagtubol ka, no? Oo, kasi ang kaibigan ko ganit sa Malacanang nagtatrabaho. Naririnig araw-araw talagang umiiyak. Gabun sa guys, gaamuna sa teka, ikaw ya, narinig mo din. Pero hindi ko talaga maano eh. Tinutulungan nga daw siya. Oo, si Lisa pa nga nagalukit sa kanyang puwet. Oo, yung nurse na kwento sa akin. Oo. Pero hindi nila ginasabi kung totoo, pero dahil nagadugo, nagkano dahil ang Boulevard of the Broken Dreams dahil. May nana pa daw. Firm na firm siya na may nangyari na kay President Bongbong Marcos. May sinabi pa siyang nasa Spirit of the Glass ba yan? Sinabi doon Spirit of the Glass na tegi na daw si President Bongbong Marcos. So bakit daw hindi humarap? Magpa-presscon. Pero nung lumabas naman sa araw ng kagitingan, ang sabi, robot o kung ano man, o fake video o kung ano-ano pang mga dahilan sinasabi nila. Kung totoo na hindi tayo si Casper at siya ay nakapaglakad sa kagitingan kahit maraming questionable na mga photograph, questionable nga mga videos and everything, iyon ang naging bilat sing iloy mo nga kuhan nga kalagayan mo. Sa ospital naging 50-50, nag-flatline ka, tapos nakalakad kang agad-agad. You were able to walk? You were able to to stand the heat of the sun? That week? Pero nung nabuko na siya, aamin na siya na nabudol daw siya nung nagbigay sa kanya ng balita. Nabudol ko sa St. Luke's. Guys, yung nagkalat pala guys nga, nga GC nga nakadating sa akin, bilat sing iloy, budol guys. Kaya dapat maging vigilant tayo. Maganon ko, i-accept ko naman na iya. People makes mistake, you know what I mean? So dapat daw maging mapagmatsyag, dapat daw maging mapanuri sa mga balitang ibinibigay sa kanya. Eh bakit mo nilabas nang hindi ka nagko-confirm? Tapos sasabihin mo ngayon, people makes mistake? Kasi nung nagkakabukuhan na, sinasabi pa ni Bugris, pinipilit niyang magduda ang taong bayan doon sa nangyaring event sa araw ng kagitingan. Eh nung confirmed na fake news silang lahat na nagpakalat ng fake news na yan. Lahat po ng DDS, hanggang sa pinakamaliit na vlogger at content creator, yan ang pinakakalat nila. So ngayon, maghihigpit na talaga ang batas at huhulihin itong mga nagpapakalat ng fake news. Ang gusto kong makita, umpisahan ng hulihin itong mga tulad ni Eloy Bugris. Marami po yan, hindi lang si Eloy. Diyan natin makikita kung firm at desidido na ngayon ang gobyerno na paghuhulihin ang mga to dahil sumosobra na po sila. Sabi nga ni Mike Abe na ito daw ay threat to national security. Wait, teka muna. Bakit wala tayong naririnig na pagkondena ni Robin Padilla dito sa mga fake news na lumalabas? Di ba siya yung may hawak ng committee tungkol sa bali-balita or something to that effect, ha? Pero siya po ang may hawak ng mga balita. Ito po fake news ito eh. Pero may narinig ba tayong salita kay Robin Padilla? Well, none that I know of. Alam ko, tahimik siya sa mga lumalabas na fake news. So, hihintayin natin kung talagang may mahuhuli. Dahil marami po sila, ha? Yung iba, nag-delete na ng kanilang mga fake news. Pero alam nyo naman sa social media, mabilis po. Kapapublish nyo lang ng fake news nyo, may mag-screenshot na dyan kagad. Pero ang tanong, mahuhuli ba si Eloy Bugris? Nasa Dubai yan. Pero mukhang may kalalagyan si Eloy Bugris. Dahil meron ng extradition treaty at iba pang legal na kasunduan ng Pilipinas at ang UAE
kung saan kabilang ang Dubai na nilagdaan ng Pilipinas at UAE ang extradition treaty kasama ang mutual legal assistance in criminal matters at transfer of sentenced persons noong February 13, 2025 sa Dubai. Ang mga kasunduang ito ay naglalayong mapadali ang pagpapauwi sa mga tumatakas na kriminal o fugitives at pagpapatibay ng kooperasyon sa batas ng dalawang bansa. At sa ilalim ng kasunduan, ang mga Pilipinong nahatulan sa UAE ay maaaring mabilanggo sa Pilipinas upang makapagsilbi ng kanilang sentensya na mas malapit sa kanilang pamilya. Kasi narinig ko, marami nagsasabi, totoo ba na itong si Eloy Bugris ay may mga kaso dyan sa Dubai? Aba, kapag ganun ang nangyari, mapapadali po talaga ang Pilipinas na i-extradite si Bugris pabalik ng Pilipinas at dito niya pagsilbihan yung kanyang sentensya kung totoo po na siya ay may mga kaso dyan sa Dubai. Kaya pala may nabasa akong post ni Bugris, sabi niya, bakit siya lang ang hahabulin? Bakit siya lang ang ikukulong kung sakali? 32 million daw silang nagpakalat ng fake news. Anong 32 million sinasabi mo, Bugris? Yung 32 million, yun yung mga boboto sa kanya. Na ngayon, wala na yung 32 million na yan dahil ang bulk niyan ay galing sa mga Marcos loyalist. Aminin nyo man, tanggapin nyo man o hindi. Nanalo lang si Sara Duterte dahil kay Bongbong Marcos. Tandaan nyo, meron pang binanggit itong si Bugris na pumunta daw kayo sa St. Luke's sa 3rd floor, sa West Wing. Dahil doon daw makikita yung kwarto, di umano ni President Bongbong Marcos 304 ba yun? Kung saan siya ay nakaratay. Pero kung kayo po ay magre-research, ang 3rd floor ng West Wing ng St. Luke's Medical Center, Quezon City, is the pediatric ward or pediatric unit. It is part of the Institute of Pediatrics and Child Health, which includes neonatal care, intensive care, and specialized emergency services for children. So nakita nyo na, madali naman po talagang mag-research. Huwag kayong basta-basta maniniwala. Lalo na sa panahong to, huwag kayong maniniwala sa kahit na sinong DDS vloggers dahil puro kasinungalingan lang po ang kanilang pinapakalat. Huling-huli na, bukong-buko na, pero talagang pangangatawanan pa nila. Pero hindi sila titigil sa pagpapakalat ng fake news dahil yun ang assignment nila. At alam nyo ba kung bakit sila nagpapakalat ng fake news? Para po mawala ang isipan ng taong bayan sa paparating na impeachment hearing ni Sara Duterte sa April 14. Bukas na po yan. Akala nila kapag mag-iingay sila, kakalimutan ng taong bayan itong pinakahihintay ng lahat. Kung tutuusin, dapat itong mga DDS, panoorin nyo rin ito para malaman nyo kung totoong malinis o hindi yung inyong sinasamba. Bigo sila. Akala nila mapagtatakpan nila yung April 14 hearing na yan. Hindi Kasi itong mga DDS, ang gusto nila, mag-focus ang isipan ng taong bayan sa isang issue lang. Kung sa gera sa Middle East, doon lang dapat nakafocus. Walang impeachment dapat. Kung nakafocus sa taas ng gasolina, dapat doon lang. Kalimutan yung impeachment na yan. Para bang pag hindi pinansin yung impeachment, kung hindi itutuloy yung impeachment, bababa ang gasolina? Matatapos ba ang gera sa Middle East? Pero yan po ang way of thinking ng mga DDS. Na kapag si Sara Duterte daw ang naging presidente, bababa na daw ng husto ang presyo ng gasolina. At matitigil na ang gera sa Middle East. So yan po ang pinapakalat nila. Dapat nakafocus, nakasentro tayo sa gera, sa krisis, at kalimutan ang impeachment. Bakit? Natatakot kayo na lumabas ang katotohanan? Anong mga klaseng nilalang kayo? Mas pipiliin niyo pang pagtakpan ang kamalian ni Sara Duterte kaysa malaman ng buong Pilipinas at ng buong mundo kung guilty o hindi si Sara Duterte. Hindi ba mabuti ngayon kapag napatunayan ni Sara Duterte na siya ay walang kasalanan, abay, baka sure win na siya sa 2028. Sa ginagawa ni Sara Duterte mismo, natatakbo sa Supreme Court, kung ano-anong rason ng kanyang mga abogado. Mind you, 16 ang kanyang lawyers, pero mukhang hindi siya kayang ipagtanggol, kaya kung ano-ano na lang teknikalidad ang kanilang hinahanap para hindi matuloy yung impeachment. So, dyan nyo makikita na mahinang klaseng vlogger itong si Eloy Bugris na to. Basta makapagpakalat lang siya ng fake news, hindi talaga niya pina-fact check.
At sana nga, kung totoong desidido ang ating gobyerno na hulihin nga dahil sumusobra na po talaga ang pagkabastos ng mga DDS na to. Nakakahiya na po tayo sa buong mundo. Natatabunan na ng mga fake news peddlers at ng kanilang mga fake news ang magandang imahe ng Pilipinas sa ibang bansa. Sa bagay, yan po ang kanilang pakay. Ang assignment nila, sirain ang imahe ng Pilipinas sa ibang bansa para lumabas na walang kwentang presidente si Bongbong Marcos. Pero kung yung mga una yung attempt ay hindi nagtagumpay, what makes you think na magtatagumpay kayo ngayon? So, aabangan po natin kung mahuhuli ba o ma-extradite nila si Eloy Bogris para humarap sa kanyang magiging kaso rito sa Pilipinas. Abay, kung wala pong mahuhuli at makakasuhan ng mga fake news peddlers, maniniwala akong hanggang salita lang pala yung ating mga otoridad dito. Tatakutin lang yung mga fake news peddlers, pero wala rin naman pala silang gagawin. So I just hope and pray the President will step into this. Dahil masyado na po nilang niyuyurakan si President Bongbong Marcos na siyang nagre-represent ng lahat ng Pilipino sa buong mundo. Dahil kung sino ang leader, siya ang representative natin. Pero sobra-sobra na po ang ginagawang kabastusan at kawalangyaan ng mga DDS na to. This has to stop now. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te agmina.